Binigyan ni GF ng buko juice ang classmate niya. Hi, I just want to share something. I have an almost 2-year relationship. Hindi umabot cause she cheated 2 weeks before our second anniversary. We met during pandemic, online. Our mutual friend introduced us to each other. At first it was really okay. No problem at all, so healthy in terms of communication. I loved her in ways she never imagined she'd received. Fast forward, 2021 nung una kaming mag-meet in person, and that's the time na maging kami. Kasi sabi ko, since magkakilala na kami ng matagal, and we have a mutual understanding na rin naman, I asked her to be my girlfriend and she said yes. Sabi ko na wag siyang mag-alala, kasi palagi ko pa rin siyang liligawan all throughout the relationship. Maganda naging pagsasama, halos walang problema, walang issue kahit na LDR pa kami and bihira lang magkita. Walang issue kasi I give her assurance she needs and the genuine love I can offer. Fast forward again, 2022 nung time na magka-college na siya and need niya mag-boarding in the city where I lived. Okay naman nung una, I supported her in the things she wants. She joined dance group in her school. It went well at first, pero yun din yung naging dahilan bakit siya nagbago. Late November 2022, nag-break kami because of what she did. I read something that really broke my heart. That time nag-inuman sila with her classmates and pumayag ako, actually I joke about it na sasama ako pero ayaw niya. Then later that, I found out na nalang din siya and naghatid sila ng mga kaklase. I found out na nakipag-holding hands siya sa loob ng sasakyan with her classmate. December 2022, pinatawad ko and nakipagbalikan din ako. Sorry sa pagiging tanga, USF fam, pero mahal ko talaga. Fast forward present year, it went out okay pero wala na talaga siyang pinakikinggan. Puro sarili niya ang iniisip niya and she don't even consider how I feel or what would I feel. It went okay until Valentine's Day. We celebrated it as a good couple. But after 2 days, that's when she did something hard that make me emotionally and mentally. February 16. May pasok siya that time and ako rin. We study in different schools. That day went well. Okay naman ang lahat lalo na sa akin. Uwian niya na and she said na nakauwi na siya sa boarding. So ako, kampante ako that time na nasa boarding na siya safe and sound. Around 7:00 ng gabi, nagpaalam ako sa kanya na lalabas ako. Pupunta ako sa bahay ng tropa kasi nag-aya sila tumambay and pumayag siya. Umalis ako ng kampanteng-kampante kasi alam kong nasa boarding lang siya. The night goes by, uminom kami ng barkada. Around 11 or 12 a.m., napansin ko na may iba sa chat niya kasi typo all of her messages and nagbiro ako na kaano. But she said no and sinabi ko na matulog na siya. Kasi malaki ang tiwala ko sa kanya kaya hindi ako nagduda na wala siya sa boarding niya. Kinabukasan sabi ko sa kanya na susunduin ko siya sa boarding niya at sa bahay na muna siya magstay hanggang bago siya pumasok sa school. But she insisted and said na masakit ang ulo niya. Sabi ko, sige na, susunduin kita dyan, sa bahay ka na kumain at uminom ka ng gamot. After ng madami at matagal na pamimilit ko sa kanya, pumayag din siya. That day, dinala ko pa sa ospital yung dalawang kapatid ko kasi nagkaroon ng sakit both of them. So I'm too unstable that time kasi namomroblema ako. At insist ko na sunduin siya para makapag-recharge ako ng energy kasi siya lang yung napagsasabihan ko ng lahat ng bigat at problema ko. But that day, sobrang iba yung aura ni hindi ako kinikibo not until makapunta kami sa bahay. This is February 17, around 12 to 1 p.m. Nakahiga kami and nakayap ako sa kanya at nagkukuwento. Sobrang nawawala lahat ng bigat pag ganon na nasasabi ko sa kanya lahat. But then, out of nowhere, she said, "What if bigla na lang akong mawala?" And I was like, "Huh?" She said, "Paano kung malaman mo na nagloko ako?" And sabi ko, "Edi ayoko na, end na." But that time, sobrang nanginginig na ako kasi hindi ko alam kung saan tutungo yung usapan until she said na, "Upo ka." So I did. Umupo kaming dalawa. She hold my hands and confess. She said, "Bal, tama ka. Lasing ako kagabi. Hindi ako umuwi ng boarding
Dumiretso kami sa boarding nung kaklase namin na lalaki at uminom kami. Marami kami. May mga kasama rin akong babae. Nalasing kami. Hindi ko na alam yung ginagawa ko pero nag-kick kami netong guy. And I was like, gumuho yung buong mundo ko. Halos hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko ma-express yung sarili ko that time. Kaya ang lumabas lang sa akin ay, nag-kiss lang ba kayo? And she said na she gave buko juice to that man. At nadurog buong mundo ko. Gusto ko siyang pero hindi ko ginawa. Hindi ko siya kayang I just said na, umalis ka na. Umiiyak siya that time pero ako walang luha. O kahit ano kasi. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ko. Ang alam ko lang, nadurog yung mundo ko and I can't function that time. Sabi ko sa kanya, tinrato kita ng tama ha, minahal din kita ng tama at higit-higit pa sa sarili ko. Sinabi ko sa'yo at nakiusap ako sa'yo nung una pa lang, wag mo akong lolokohin. Pero masahol pa sa yung ginawa mo. Umiiyak siya that time and wala akong maramdaman na kahit ano dahil hindi nagfa-function yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. After she left, dun na yung time na sunog ako. Umiyak ako to the point na halos hindi ko na alam kung paano i-handle. Kasi like I said, may problema pa ako dahil yung dalawang kapatid ko ay may sakit at dinala sa ospital. But she just gave me another hard time. Until now, I can't process what happened that night. The pain still remains. I wish she never experienced the pain and trauma she gave me. And if one day karma do its work, I hope you find the strength to make it just like what I'm doing right now. For all the girls out there, think before you choose to cheat on a man who truly loves you. You never know what damage can you give them after you cheat. From Senderbal.